Tawagin niyo na lang akong Kimberly. 20 years old, taga Cavite at kakagraduate lang sa kursong BS Entrepreneurship. Bata pa lang ako nang mamatay ang nanay ko, habang OFW naman ang tatay kong si Edwin. At dahil nag-iisa nila akong anak at walang ibang mapag-iiwanan sa akin, lumaki ako sa pamilya ng pinsan kong si Aina. Magkaedad lang kaming dalawa, kaya siya ang naging karamay ko sa halos lahat ng bagay. Bago pala makalimutan sabihin, isa nga pala akong MBSB o no boyfriend since birth. Hindi kasi ako yung tipong ligawin. May mga magkagustuman, puro hanggang panlalandi lang at hindi naman ako nililigawan talaga. Well, hindi naman ako nagmamadali sa pag-ibig. Bata pa naman ako kaya alam kong marami pang pwedeng mangyari sa buhay ko. Pero hindi ko naman inakala na magbabago pala ang lahat nang umuwi ako sa probinsya namin sa Bicol. Sa wakas, nakaramdam na rin na antok. Nakatulog na nga. Papikit na eh. Sa oras na ng gabi, bakit naman may tumatawag pa? Si Matthew? Ano naman kayang problema ng lalaking to? Tagalan namin nag-usap kanina eh. Ay, pasaway talaga. Hello? Hello? Kimberly? Oh, ano na namang meron, Matthew? Huwag mo sabihing hindi pa tapos yung pangungulit mo, ha? Madaling araw na, oh. Magpatulog ka naman. Pasensya ka na eh. Hindi ko na kasi napigilin eh. Ha? Teka, bakit ba ganun yung boses mo? May problema ba? Kimberly. Ano ang meron? Yung totoo. Ano nga? Alam mo ikaw, kapag pinagtitripan mo lang ako ngayon, humanda ka talaga sa akin bukas, ha? Pasensya ka na eh. Hindi ko kasi alam kung paano ko sisimulan yung sasabihin ko sa'yo, pero seryoso ako. Seryoso ako, Kimberly. Seryoso ba saan? Diretsahin mo na nga. Kapag ikaw nakatulugan ko, wala talaga tayo. Gusto kita! Ano? Kimberly, gusto kita. Teka lang ha. Matthew, bangag ka ba? Lasing, nagjo-joke, nanditrip? Kasi halos isang linggo mahigit pa lang tayo magkakilala. Tapos biglang sasabihin mo ngayon na gusto mo ako? Kung maladyosa siguro yung ganda ko, baka maniwala pa ako sa'yo eh. Kaso hindi eh. Gumising ka nga. Ikaw yata tong mas inaantok sa atin eh. Tulog mo na nga lang yan. Hindi pa ako inaantok. Hindi rin ako bangag. Mas lalong hindi kita gino-joke o pinagtitripan. Seryoso ako, gusto kita. Wala akong pakialam kung nabibilisan ka sa pag-amin ko sa'yo. Ang mahalaga na sabi ko sa'yo yung nararamdaman ko. Maniwala ka, gusto kita. Matthew. Sobrang bait mo kasi. Sobrang natural mo. Tuwing nakikita at nakakausap kita, natutuwa talaga ako eh. Hindi ko alam nung una kung bakit, pero ito pala yun. Kaya pala hindi ka na nawawala sa isip ko itong mga nagdaang linggo. Wala nung dumating kayo kasi may nararamdaman na pala ako para sa'yo. Matthew, ano kasi? Huwag kang mag-alala. Gusto ko lang malaman mo yung nararamdaman ko. Hindi naman ibig sabihin nito na pipilitin na rin kitang pumayag na ligawan kita o kung ano pa man. Sa ngayon, masaya na akong nasabi ko to sa'yo. Pasensya ka na ha. Hindi ko talaga alam yung sasabihin ko eh. Hindi, ayos lang. Hindi ka naman obligadong sumagot. Basta, may isang hiling lang ako sa'yo pagkatapos ng pag-amin ko ha. Ano yun? Sana huwag kang mailang sa akin. Sana hindi mo ko iwasan at hindi ka magbago sa pakikitungo mo sa akin. Oo naman. Talaga ha? Mangako ka sa akin kasi hindi ko alam ang gagawin ko kapag bigla mo na lang ako iniwasan eh. Hindi ko gagawin yun, no? Sabi mo yan ha? Ay, nga pala may isa pa. Ano yun? Sana huwag ka nang magtaka kung
magiging mas makulit ako sa'yo kung palagi kitang kakausapin, mapa-personal man o sa cellphone. Sana, alam mo yun, hayaan mo na lang ako. Ikaw ang bahala. Salamat Kimberly ha. Wala yun. O siya, sige na. Ibababa ko na muna to. Gustuin ko mang kausapin ka pa ng matagal. Ayoko namang mapuyat ka ng sobra. Kaya matulog ka na ha. Good night. Good night. Ikaw din. Adik talaga to. Ba, mukhang maganda ang gising mo, Kimberly ah. Laki naman ng ngiti mo. Uy, Ren, andiyan ka pala. Oo, hindi mo ako napansin kasi masyado kang busy sa kung sino mang katext mo. Kilig na kilig ka pa. Alam ba ng tita at tatay mo yan, ha? Ikaw ah. Ay, hindi ah. Ikaw talaga. Bakit nga palang aga mo nandito sa amin? Sino yung iba ang usapan? Paliw, nagtatanong na maayos eh. Namalengke kasi tita mo kanina, tinulungan ko lang. Tas, napahinga na ako dito. Sino na nga ba yung katext mo dyan? Ngayon ko lang tinanghali ng gising may pumuyat yata sa'yo kagabi. Alam mo, lakas mo talaga mang-asa. Nakakainis ka. Ba, totoo nga. Tignan mo, bakit ka namumula, ha? Pati yung ngiti mo ayaw matanggal, ha? Hala siya. Ewan ko sa'yo. Kasalanan kasi ito ng pinsan mo nakakainis. O, teka. Tama ba yung narinig ko? Pinsan ko? Aba. Oo nga, nakakainis nga eh. Huy, huwag kang maingay kahit kanino lalo na kay na tita. Si Matthew kasi, umamin sa akin kagabi. Umamin? Umamin na? Hey, Diyos me naman. Ang slow mo Hindi ano pa, umaming gusto ako. Kaya ayun. Ewan, change topic na nga. Talaga naman si Kimberly. Nadali mo si Kuya Matthew, Gusto mo rin siya, no? Kinikilig ka eh. Tumahimik ka nga. Adik talaga to. Sus, gusto rin naman. Sige, huwag kang mag-alala. Kahit papano, pasado ka naman sa akin para sa pinsan ko. Wow parang lugi pa kayo. Ay, oo naman. Joke lang. Huwag mong sasaktan yung pinsan ko, Mahalin lang, walang sakitan. Sa tatlong magpipinsan, pinaka-close ko talaga si Ren. Kaya nga hindi na ako nag-aalangan na ikuwento sa kanya ang pag-amin ng pinsan niyang si Matthew sa akin. Mas nauna ko pa nga siyang kwentuhan kaysa kay Aina. Hindi ko i-deny na na-attack din ako kay Matthew. Gwapo din naman siya at mabait, kaya kahit papaano, nakaramdam din ako ng kilig. Simula noon, parahati na akong sinasamahan ni Matthew kung saan-saan, kaya kahit papaano, na-attach na rin ako sa kanya. Pero isang linggo pa lang mula nang umamin siya sa akin, bigla na lang siyang hindi nagparamdam. Hindi ko alam kung bakit o kung ano ang nangyari. Kaya ang ginawa ko, hinayaan ko na lang siya. Ayoko naman kasing ipilit ang sarili ko sa isang taong ayaw na rin sa akin. Hoy, pinsan Kimberly, ano na? Magmumukmuk ka na lang talaga dito sa kwarto? Pansin mo naman kami ni Ren dito. Sabi ko naman sa inyo, iwan nyo na lang ako dito, 'di ba? Sige na. Ayoko muna na may kasama. Ay, nako. Pinagbigyan ka na namin na magbukmok kahapon. Kausapin mo naman kami ngayon. Kaya nga, itong si Ren nga, kulang na lang dito na matulog kagabi, kakatanong tungkol sa'yo, tapos itataboy mo na naman kami. Ano ka ba, pinsan? Kung masama loob mo, sabihin mo lang sa amin. Makikinig naman kami sa'yo, Nakakainis naman kayo Ay, uy. Kimberly, pasensya ka na. Pasensya ka na sa mga mokong kong pinsan. Seryoso naman yung mga yun Ewan ko lang kung anong nangyari. Sabihin mo nga sa mga pinsan mo. Huwag na sila magpaparamdam kung hindi rin naman nila kayang panindigan. Nanahimik ako Okay na sana magkakaibigan kami pero ginaganito nila ako. Naiintindihan kita. Sorry talaga. Inaano ko ba kasi yung mga lalaking yan? Ano ba tingin nila sa akin? Aeroplano na okay lang iwan sa ere? Ano mo mali sa akin para lagi na lang akong ganituin? Pinsan, huwag ka nga ganyan. Wala naman sa'yo yung problema. Nasa kanila. Pero bakit nga lagi na lang ganito? O baka kasalanan ko talaga kasi ang bilis ko mahulog sa kanila. Na konting kembot lang, konting sweet na salita, bumibigay na ako. Kasalanan ko to kasalanan ko Kimberly, hindi ikaw ang may kasalanan.
Nagpakita sila ng motibo, kaya natural lang na makaramdam ka ng ganyan. Gusto ko lang naman na mahalin ako ng totoo. Wala pagkabata, yun lang naman yung gusto ko. Si nanay, maaga nawala. Si tatay hindi ko nakasama. Lumaki ako sa ibang pamilya. Umasa lang naman ako na kapag nagmahal ako, dito na ako makakabawi eh. Pero hindi pa rin pala. Hindi mo deserve masaktan ng ganyan. Isipin mo na lang, may dahilan kung bakit puro palpak yung mga dumadaan sa buhay mo. Oo nga, pinsan. At saka, sila naman yung nawalan eh. Hindi naman ikaw. Ano bang akala nila? Wala lang yung basta maiwan. Na wala man lang kahit anong pasabi. Naranasan ko na nga yun nung namatay si nanay eh. Tapos inulit na naman ng mga lalaki na kilala ko. Isipin mo na lang na balang araw may isang taong magtatanggal ng lahat ng sakit na nararamdaman mo ngayon. Hindi na siguro. Nakakadalan eh. Uwi lang naman kasi kami dito sa Bicol para kay Lola eh. Bakit ba naman kasi nahaluan pa ng ganitong kadramahan? Pinsan, huwag kang mag-alala, okay? 2 linggo na lang naman ibabalik na tayo sa Cavite. Makakalimutan mo rin yan, no? Tsaka isipin mo na lang, gagraduate ka na. Sigurado ako, kapag graduate ka at nagkatrabaho ka na, may makikilala ka pang mas deserve mo. Kung hindi nga lang nakakahiya kay tita, mauuna na lang ako umuwi sa inyo Uy, eh. huwag naman ganun. Kesa magmukmuk ka, enjoy mo na lang yung mga natitira yung araw dito. Pwede tayong mamasyal, mag-swimming o kung ano mang gusto mo. Sasamahan kita o kayo ni Aina. Oo nga, nandito naman kami ni Ren para sa'yo. Mag-enjoy na lang tayo at kalimutan mo yung mga mokong na yun. At ikaw naman, Ren, pagsabihan mo yung 2 mong magaling na pinsan ha, huwag na huwag ka mong magpapakita sa amin na lagot talaga sila sa akin. Oo, pagsabihan ko naman na sila eh. Kayo mag-alala. Siguro, nasalahin nyo talaga mapanakit no. Ano? Uy, grabe ka naman. Huwag mo naman ako idamay sa kanila. Good boy kaya ako. Sus, good boy daw. Good girl ka kaya. Good boy na nga kasi. Ikaw talaga. Ay, tumigil na nga kayo dyan. Teka, group hug na lang tayo. Dali, i-group hug natin to si Kimberly para kumaan ang pakiramdam. Dali, group hug! Group hug! Nakakainis talaga kayong dalawa. Pero alam nyo, kahit ganyan kayo, salamat ha. Kasi hindi nyo ako iniwan sa mga panahong ganito na todo emote ako. Sus, ikaw pa ba? Mula nga noon, wala na akong ibang inisip kundi sulitin na lang ang natitirang araw namin sa Bicol. At sa mga araw pang nagdaan, aaminin kong mas naging close pa kami ni Ren. Napansin ko rin na naging mas caring at sweet siya sa akin. Kaya kahit nasaktan na nga ang pinsan niya o nasaktan ako ng pinsan niya, kahit paano ay naging masaya pa rin naman ako sa tulong nila Aina. Hanggang sa 1 linggo na lang at kailangan na naming bumalik ng Cavite. Doon, ginulat naman ako ng tadhana. Pinsan, shot pa! Last na to, pinsan na. Medyo hilo na ako eh. Pumasok ka na sa loob kung hindi mo na kaya. Samahan kita. Pinsan! Pasok na ako ha. Ay, naantok na ako eh. Nahihilo na ako. Daya naman eh. Nakakabitin ka talagang kasama sa inuman. Dapat kasi, magsanay ka na para hindi ka nahihilo agad. Eh, sa susunod na lang. Ikaw, para lasing ka na eh. Matulog ka na nga rin. Huwag ka na masyadong mag-umaga dyan ha. Una na ako sa inyo. Aina, samahan ka na si Kimberly ha. Baka magsuka pa to eh. Sige lang, bahala kayo. Basta kami, happy-happy pa rin dito. Woo! Cheers pa! Uy, kaya ko pa. Ikaw naman oh. Alam mo, feeling ko minsan ang tingin mo sa akin bata. Sobrang malalay eh. Mamaya matumba ka pa dyan eh. Halika na, Eh. matulog ka na dun sa kwarto para makapagpahinga ka. Inom kasi ng inom, hindi naman kaya. Grabe naman to. Porkit kayo sanay na sanay. Huwag ka nang sumagot, mahiga ka na. Sige na. Okay na ako dito. Salamat ah. Balik ka na dun. Sige na. Oh, Reka. Bakit umupo ka pa dito sa tabi ko?
Balik ka na sa inuman. Ayos lang ako dito, no? Ano ba? Kung iniisip mo baka magsuka ako o kung ano man. Hindi, no? Ilo lang ako pero hindi ako lasing. Matino pa nga mag-isip po. Matino pa yung Dami mo pag-isip namang ko. sinasabi. Eh, kasi naman ang OA mo eh. Ano ba ako, pasyente na kailangan bantayan? Ayaw mo bang nandito ako? Bakit pa pinapaalis mo ko? Eh, para makainom ka na uli dun. Saka para makatulong na ako. Ay, good night. Teka lang, wag mo muna akong tulugan. Ano bang problema mo? Kuya, talasingin, kulit mo eh. Hindi ako lasing ah. Ano? Teka, ano mo nahawakan yung kamay ko? Hayaan mo lang ako. Matagal ko nang gustong gawin to eh. Ano? Ano ba pinagsasabi mo? Akin na yung kamay ko. Shh! Hayaan mo lang sabi ako eh. Ano bang? Shh! May sasabihin ako sa'yo. Ano masasabihin mo? Kimberly, mahal kita. Ano? Pasensya ka na. Alam kong nagulat ka. Pero matagal ko nang gustong sabihin sa'yo to eh. Bago ka pa pormahan ng dalawa kong pinsan, alam kong gusto na kita. Pero hindi ako nagparamdam agad kasi ayoko naman makipag-agawan pa ako dun sa dalawa. Alam mo rin, baka lasing ka lang eh. Hindi ako lasing. Alam na alam ko lahat ng sinasabi ko. Mahal kita, Kimberly. At hindi ako papayag na makakaalis kayo dito nang hindi ko nasasabi yung totoong nararamdaman ko para sa'yo. Pero rin, Sana kahit ganito ako, kahit hindi ako totoong lalaki, matanggap mo ako. Kasi yung pagmamahal ko sa'yo, totoong totoo to eh. Ren, Sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Sana hayaan mo akong mahalin ka. Alam kong magiging mahirap ang sitwasyon kasi magkakalayo tayo pero ayokong isipin na magiging hadlang yun. Kimberly, wala ka ba talagang sasabihin kahit ano? sorry hindi ko kasi alam kung... Naiintindihan ko naman kung medyo naiilang ka, kung naninibago ka. Pero eto talaga yung nararamdaman ko para sa'yo eh. Kaya sana tanggapin mo, sana hayaan mo lang ako. Mahal talaga kita. Hindi ko kasi ito na-expect eh. Kahit ako naman eh. Hindi ko inaasahang lalalim ng ganito yung nararamdaman ko para sa'yo. Kaya nga hindi na ako nakatiis. Nag-ipon na talaga ako ng lakas na loob para umamin sa'yo. Sigurado ka ba talaga sa sinasabi mo? Siguradong sigurado. Siguro hindi mo napapansin pero lahat ng mga ginagawa kong pag-aalaga at pag-aalalay sa'yo mula noon hanggang ngayon para iparamdam na mahal kita. Pero ikaw kasi, sa sobrang palakaibigan mo, hindi mo napapansin lahat yun. Akala mo siguro wala lang lahat. Ano kasi... Huwag ka mag-alala. Kung hindi ka pa handa, kaya ko naman maghintay. Naiintindihan ko kung may takot pa rin dyan sa puso mo dahil sa mga lalaki na nakit sa'yo. Ayos lang sa aking maghintay. Totoo ba talaga yung mga sinasabi mo? O baka nga lasing na lasing lang ako. Hindi lang talaga ako makapaniwala eh. Totoo nga. Gusto mo ba kurutin pa kita? Adik ka talaga. Di bali na maging adik kung ikaw naman ang dahilan. Ay, baliw. Basta, hihintayin kita. Ikaw ang bahala. Oh, dahil nasabi ko na yung kailangan kong sabihin, sige na, magpahinga ka na. Good night, Kimberly ko. Thank you. Sa loob ng 20 years ng buhay ko, alam ko sa sarili kong straight ako. Pero ng mga oras na umamin si Ren sa akin, hindi ko alam kung bakit parang natuwa ako. Kung bakit parang ang lakas ng dating sa akin ng pag-amin niya. Lalo na nang sabihin niyang, mahal kita. First time kong maramdaman na may nag-e-effort at naglalambing ng ibang tao sa akin. Kaya pakiramdam ko tuloy, doon nakukuha niya rin ang loob ko. Hindi ko maiwasan ng matakot. Siyempre hindi ko pa nararanasan ang magkaroon ng karelasyon bago
ang lahat ng ito. Inisip ko rin ang mga sasabihin ng ibang tao dahil kapwa akong babae ang manliligaw ko. At higit sa lahat, natatakot din ako sa magiging reaksyon ni tatay, sa kung anong magiging tingin niya sa akin. Yun nga lang, sa kabila ng mga takot at pag-aalinlangan ko, ang totoo, masaya talaga ako kay Ren. Hindi ko lang alam kung kaya ko ba talagang sumugal para sa nararamdaman naming dalawa. Sa kabila ng pagkalitong naramdaman ko, hinayaan ko lang na magpatuloy ang kung ano meron sa amin ni Ren. Kung dati siya na laging naunang maglambing o mag-effort, ako na ang gumagawa minsan. Isa pa, hindi ko pa itatanggi na parang lalaki na rin naman ang tingin ko sa kanya. Bilang bihis at kilos lalaki na rin naman siya talaga. Hanggang sa 3 araw na lang bago ako umalis ng Bicol, nagkaroon ako ng desisyon sa sitwasyon naming dalawa. Sabi na nga ba, ikaw yan eh. Tara sa loob. Galing naman ang Kimberly ko. Alam agad na ako. Sa araw-araw ba namang nandito ka? Malamang kabisado ko na, ano? Sabi mo nga pala, para sa'yo. Oh, sunflower? Ang ganda, thank you. Sarap mong tignan, lalo kapag ganyan ka kasaya. Oh, ayan ka na naman sa mga titig mo ha. Ikaw talaga? Bakit? Masama ka na bang titigan? Hindi naman. Ano lang kasi. Ano? Ikaw talaga. Nga pala, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Lapit ka, ibubulong ko sa'yo. Ay naku, kapag ako pinagtripan o kaniniti mo lang sa tenga, lagot ka talaga sa akin. Ito na. Ano yun? Mahal kita. Mahal na mahal. Ay, kainis ka. O bakit? Hindi naman kita pinagtripan o kiniliti Sinabi ko lang namang mahal kita eh. Oo na, ewan ko sa'yo. Cute talaga ng mahal ko, namumula. Ibig sabihin ba niyan, mahal mo na rin ako? Uy, tignan mo nga ako. Bakit tinatago mo yung mukha mo? Nahiya pa siya. Dahil di sa kakulitan mo, may sasabihin din ako sa'yo. O, ano yun? Lapit ka rin. Uy, mukhang ako yata pagtitripan mo eh. Uy, hindi ha. Wala ka bang tiwala sa akin? Siyempre, meron. Ito na nga, lalapit na. Ready ka na. Oo. Teka, ano ba kasing... Mahal din kita. Ha? Tama ba yung narinig ko? Pwede bang isa pa? Lakasan mo. Gusto kong marinig ulit. Oh, hindi. Wala nang ulitan. Gusto mo ba, bawiin ko na lang? Uy, hindi. Okay na yun. Okay na. Mahal din ako na mahal ko! Sa wakas! Akala ko, hindi ko na maririnig yan hanggang sa makauwi kayo eh. Pero, hintayin mo muna ako makagraduate bago maging tayo talaga, ha? Kahit kailan pa yan, ready ako maghintay. Ang mahalaga, alam kong mahal mo rin ako. Kasi, ako, mahal na mahal talaga kita. Pero, bukod doon, pwede bang isa pang favor? Oo naman, ano yun? Pwede bang sa ating dalawa lang muna to? Kasi alam mo naman na never pa ako nagka-boyfriend, di ba? Baka lang kasi magulat yung mga tao kapag nalaman nila to eh. Na alam mo na, parang hindi pa rin kasi talaga ako handa eh. Oo naman, walang problema. Ang mahalaga naman sa akin eh, ikaw. Tayo. Basta wag tayo magmamadali ha. Maging masaya lang tayo, saka i-enjoy natin kung ano man yung meron tayo ngayon. Hoy, pinsan! Tapos na ako mag-impake ng mga gamit. Ikaw ba? Eto, tapos naman na. Oh, bakit naman parang hinatak yung nguso mo dyan? Ano bang problema mo? Wala naman. Ay sus! Wag nga ako. Anong meron? Oo na. Iniisip ko lang kasi kung kailan kaya tayo makakabalik dito. Paalis pa nga lang tayo. Pagbalik na agad yung iniisip mo. O bakit? May maiiwan ka ba dito? Paano kung meron nga? Ay! Teka. Baka naman may gusto kang ikwento. Baka lang naman. Basta huwag ka maingay kala tita ha. Lalo na kay tatay. Oo naman, Diyos mio ka. Mula pagkabata, magkakampi na tayo. Ngayon ka pa ba magdududa sa akin? Grabe to. Loka. Ano kasi... Sasabihin mo ba o sasabihin mo? Ito na nga, di ba?
Si Ren. Ano kasi, gusto niya ako. Tapos, gusto ko rin siya. O ayun! Sa wakas, sinabi mo na rin sa akin. Ha? Pansin ko naman ramdam na ramdam ko. Hinihintay lang din talaga kitang magkwento. Nahalata mo? Ibig sabihin, hala, baka mahalata rin nila tita. Insan, chill ka lang. Walang alam sila mama. Ang dating sa kanila, sobrang close lang talaga kayong dalawa. Kaya, kalma ka lang, okay? Sigurado ka ha? Oo naman, tiwala ka lang sa akin. Oh, so paano? Welcome to the club! Isa ka ng bay! Uy, insan. Anong gagawin ko? Masaya ako kay Ren. Masaya kami. Pero paano kapag hindi kami natanggap nila tito? Kaya, lalo na ni tatay. Ano ka ba? Huwag kang ang nega dyan. Malay naman natin, di ba? Pero kasi, sa totoo lang ha, minsan kahit ako sa sarili ko, nalilito pa rin ako eh. Parang atrasabante pa rin ako. Alam mo yun? Oo, alam mo, kung talagang mahal mo si Ren, dapat tanggap mo siya. Mahal ko naman siya eh. Pero, Ayun na nga, pero. Mahal mo, pero may pero. Siguraduhin mo muna sa sarili mo. Baka kaya hindi mo pa matanggap masyado kasi baka hindi pa sapat yung nararamdaman mo. Pero basta sa huli, ang mahalaga naman masaya ka. At saka kasi, baka kaya ka ganyan, naninibago ka pa. Tsaka syempre, hindi naman natin ine-expect na sa tulad ka na rin mahuhulog. sa bagay. Basta hayaan mo lang yung emotions mo. At saka alam mo, wala rin pinagkaiba yan sa ibang relasyon. Baka nga mas maging madali pa para sa'yo yung sa inyo ni Rene. Kasi syempre, yung foundation iba. Feeling ko mas solid, tsaka mas may intindihan nyo yung isa't isa. Sa ayaw ko man at sa gusto, dumating din yung araw na kailangan na namin bumalik sa Cavite. Sobrang nakakalungkot kasi hindi pa man nagiging kami ni Ren. Malalayo na kami sa isa't isa. Pero wala naman kaming magagawa dahil nasa Cavite talaga ang buhay ko. Sa totoo lang, nagduda na ako noong una pa lang. Iniisip ko na siguro hindi rin magtatagal at baka iwan na lang akong bigla na rin dahil magkalayo kami. Nagkamali ako. Dahil kahit hindi na kami magkasama, consistent siya sa pagiging ma-effort niya sa akin. Parati siya naghahanap ng oras para makausap niya ako. Kaya naman, mas lalo akong nahulog sa isang katulad ni Ren. Ano ba yan? Sino ba tong chat ng chat? Tawag na nga ako kay Ren eh. Storbo naman eh. Ano ba? Sinong Gina naman to? Bakit naman galit na galit sa akin? Hala, malandi at mga agaw daw ako. Dahil sa akin nagluwalay daw sila ni Ren. Ano? Ano ibig sabihin nito? Matawag si Ren. Hello? Hello, mahal ko. Bakit ang tagal mong tumawag? Hindi na tuloy ako nakapaghintay. Ano kasi? Nagpapamiss ka naman masyado eh. Ren, sino si Gina? Ha? Gina? Sino yun? Hindi ko alam. Kaya nga ako nagtatanong sa'yo eh. Teka, bakit parang galit ka? Hindi ko kilala yun. Ano bang meron sa kanya? Kaya hindi ako agad nakatawag sa'yo dahil meron ako natanggap na message galing do sa Gina yung pangalan. At galit na galit siya sa akin. Kasi kesyo inago daw kita sa kanya, sinira ko raw yung relasyon nyo, malandi raw ako, masama raw akong babae. Teka. Wala akong kilalang Gina. At kung sino man siya, hindi totoo yung mga sinasabi niya. Sigurado ka ba? Oo naman. Pinagdududahan mo ba ako? Alam mo namang hindi kita magagawang lakuin eh. Sana nga totoo yan. Hala, teka lang naman mahal ko. Nagsasabi ako ng totoo, maniwala ka sa akin. Alam mo naman na Irene ang pangalan ng huli ko naging girlfriend, diba? At 3 taon na kaming wala. Alam mo yan kasi sinabi ko sa'yo lahat. Oo nga. Pero sino kasi tong si Gina? Bakit ganito yung mga pinagsasabi niya sa akin? Hindi ko rin alam. Pero please, tiwala lang sa akin, okay? Wala akong kilalang Gina. Siguro, may gusto lang manira sa atin, kaya ganyan. Mahal na mahal kita, Kimberly. At wala kang sinirang kahit ano. Magtiwala ka lang sa akin. Kung iniisip mo, baka katulad lang din ako ng ibang nanakit sa'yo, nagkakamali ka.
hindi kita kayang saktan. Kaya huwag mo nalang pansinin yan, ha? Please? Okay, naniniwala na ako sa'yo. Basta wag mo lang ako lolokohin ha. Dahil hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Hindi ko magagawa yun. Promise. Mahal na mahal kita. Naku, tumatawag pala si tatay. Eh, grabe yung gulog-gulog na itsura ko dito sa paglilinis dito. Teka nga, magalit na naman yung kapag hindi ko nasagot yung video call niya. Hello po, tay. Anak, kumusta? Ayos naman po. Kayo po, kamusta po dyan, tay? Okay naman din kami. Break time namin kaya nakatawag ako sa iyo ngayon. Kumain na po ba kayo? Oo, katatapos ko nga lang halos eh. Mabuti naman po. Pasensya na po kung makalat dito sa paligid ko Nag-aayos pa po kasi ako ng gamit eh. Lata nga eh, pero bakit naman ganyan itsura mo? Po? Bakit po? Pagupit ka ba ng buhok mo? Sobrang ikli naman yata. Parang gupit lalaki ka na tuloy. Po? Ay, nako hindi po tay. Itinali ko lang po yan. Mukhang maikli lang. Ganun ba? Siguro ang labo na talaga ng mata ko. Tatay talaga Pero, bakit? Ayaw niyo po ba kapag sobrang ikli ng buhok ng babae? Misa kasi nagbumukhang tomboy yung lalaki na eh. Kaya parang hindi magandang tingnan. Bakit? Ayaw niyo po ba sa tomboy? Hindi naman sa ayaw. Wala naman akong problema sa kanila. Hindi ko lang alam kung kaya ko bang tanggapin kapag nasa pamilya mismo. Mahirap kasing ganun eh. Kasi halimbawa lang ikaw naisip mo parang gusto mong magpakalalaki. Siyempre, gusto ko din naman ang apo. Oo nga po. Kaya anak, kapag mag-aasawa ka, alam mo na may 4 na apo lang masaya naman ako. Malalaman po natin tayo. Abangan ko yan anak lalo na ngayon gagraduate ka na rin, tapos magkakatrabaho. Sa mga apo lang ayos na ako. Teka, tinatawag niya yata kami. Tatawag na lang ulit ako anak Mag-iingat kayo dyan. Masama na lang ako sa mga tita at pinsan mo. Sige po. Sa totoo lang, parang nalungkot ako nang marinig ko ang sagot sa akin ni tatay. Hindi ko pa man naiisip na ipakilala si Ren sa kanila. Pakiramdam ko, hindi nila kami matatanggap. Pero sa kabila ng pangambang yun, tuloy pa rin ang kung anong meron sa amin ni Ren. Habang tumatagal kasi, mas lumalalim na rin ang relasyon naming dalawa. Mas lalo kong napapatunayan sa sarili ko na totoong mahal ko na talaga siya. Mahal, bakit ngayon ka lang tumawag? Kanino ko pa hinihintay yung tawag mo eh? May itatanong ako sa'yo. Teka. Bakit parang ang seryoso mo naman masyado? May problema ba? Ano yung pinost mong picture? Picture? Oo, picture. Picture nating dalawa, syempre. Tinag nga kita nakita mo na pala. Yun na nga Bakit mo ako tinag? Ha? Ano namang masama? Pati ba yun bawal? Hindi ka man nag-iisip? Paano kung dahil doon mabuking tayo nila tatay? Nakakainis ka. Nakahid naman sa tatay mo yung post Pati sa iba mong kamag-anak, ano bang problema doon? Kahit na. Hindi ibig sabihin nun na sigurado na walang makakakita. Kaya bago pa mangyari yun, burahin mo na. Ano? Seryoso ka ba? Sa loob ng ilang buwan natin, ngayon lang ako nag-post. Huwag ka naman masyadong praning sa isang post lang. Hindi ako praning. Nag-iingat lang. Ano ba mapapala mo sa post na yon? Burahin mo na lang kasi para walang problema. Gusto ko lang ipagmalaki sa iba na masaya ako sa atin. Isang picture lang naman yun Bakit ginagawan mo pa ng issue? Ren naman. Intindihin mo naman ako Burahin mo na kung ayaw mo mag-away tayong dalawa. Alam mo minsan, hindi na kita maintindihan talaga Hindi mo ba naiisip na baka sobra na yung mga hinihiling mo sa akin? Lagi na lang ikaw ang pinagbibigyan ko Relasyon natin to, hindi lang ikaw mag-isa dito. Pinagbibigyan kita pero sobra-sobra na. Diyos ko naman Ren. Alam mo ang OA mo. Pinapadelete ko lang naman yung post, ang dami pang sinasabi. Hindi mo ba ako naiintindihan talaga? Ganyan mo ba ako kinakahiya? Ano? Ano sinasabi mo? Pwede ba? Hindi mo talaga alam, no? Akala mo wala lang sa akin yung mga ginagawa mo? Matanong nga kita, may bala ka ba talaga ipakilala ako sa pamilya mo? Kailan? Ha? Hanggang kailan tayo magtatago ng ganito? Kasi nahihirapan na ako Diyos ko, ito na naman tayo. Bakit ba ayaw mong tumigil sa tanong na yan, ha? Halos araw-araw na lang naririnig ko yan sa'yo Hindi ka ba nagsasawa rin? Bakit? Masama bang hangarin na makilala ako ng pamilya mo? Bakit ba kasi hindi ka makapaghintay? Sabi ko naman sa'yo, diba, darating din tayo doon. Kailan ba kasi tayo darating dyan sa sinasabi mo? Puro ka darating pero parang wala rin naman nangyayari.
Alam mo yung pakiramdam ko na parang naghihintay lang ako sa wala. Kimberly, ang hirap. Nakapaghintay ka naman noon, di ba? Bakit parang nagmamadali ka ngayon? Ano, hindi mo kaya maghintay? Naiinip ka na? Kaya ganyan ka ngayon, ha? Ano? Hindi naman sa ganun. Ang sa akin lang, bakit parang hirap kang ipakilala ako? Dahil nga buwelo pa ako. Hindi naman kasi basta-basta yung hinihiling mo eh. Sana isipin mo muna kung ano yung pwedeng isipin ng pamilya ko, di ba? Bago ka mag-demand ng ganyan. Hanggang kailan ka bubuelo? O baka naman kinakahiya mo lang talaga ako. Baka hindi mo lang talaga ako kayang ipakilala sa tatay mo. Baka pinapaasa mo lang talaga ako sa wala. Ano sabi mo? Naiintindihan mo ba yung sinasabi mo, ha? Naririnig mo ba talaga yung sarili mo? O siguro, hindi mo pa rin talaga ako natatanggap. Siguro hindi mo pa rin maisip na dati akong babae na tomboy ako, ano? Ganun ba? Ano bang pinagsasabi mo, ha? Bakit ba kung ano-ano yung binibintang mo sa akin? Bakit? Hindi ba totoo? Na hindi mo pa ako tanggap? Kasi kung oo, sana noon pa nagawa mo na ako ipakilala. Pero hindi. Wala akong ibang narinig kundi ipapakilala rin kita na puro konting hintay lang. Alam mo kung yun ang gusto mong paniwalaan, bahala ka sa buhay mo. Nakakairita ka na eh. Nakakapagod magpaliwanag sa ayaw tumanggap ng paliwanag. Huwag mong isisi sa akin lahat dahil sinusunod lang din naman kita. Pwede ba? O sino? Ano? Gusto mong sisihin ko ang sarili ko sa mga kakulangan mo? Ganun ba yon? Ewan ko. Pero alam mo, walang mararating tong usapan natin kaya tama na lang. Ikaw pa talaga yung may lakas na loob na magbaba, ah. O di sige, ibaba mo na. Wala akong pakialam. Basta ako, pangahawakan ko yung alam kong tama. O sige, bahala ka. Magpakaduwag ka lang. Sana sumaya ka sa pagiging duwag mong ipaglaban ako. Hindi ako duwag. Humahanap lang ako ng tiyempo. Kung hindi mo matanggap yun, bahala ka sa buhay mo. Kung yan ang gusto mo, o sige, ikaw ang bahala. Total sa ating dalawa, ikaw naman lagi ang nasusunod. Aaminin ko na sa kabila ng sayang nararamdaman ko sa relasyong meron kami ni Ren, nandito pa rin ang pagkalito. Hindi ko rin maintindihan kung bakit, pero maraming pagkakataon na parang hindi ko pa rin tanggap kung ano ba talaga si Ren. Isang rason kung bakit hindi ko pa rin siya magawang ipakilala sa pamilya ko. Sa totoo lang, naiisip ko minsan, paano pala kung yung pakiramdam lang ang naipararanas sa akin ni Ren ang gusto at mahal ko, at hindi siya mismo? Paano kung nagkamali lang pala ako ng pagtingin sa sarili ko? Anong gagawin ko? Sa ngayon kasi, nag-iiwasan pa rin kami ni Ren. Minsan, naiisip at namimiss ko siya. Pero hindi ko pa rin talaga mag-gets ang sarili ko. Kaya sana, matulungan niyo ako.